Okay guys, dahil syempre dalawa yung anak ko na lalaki, hindi po pwedeng isa lang yung bibilhan natin ng laruan. Syempre, kailangan tig-isa sila. At ngayon, ang ating i-unbox naman ngayon ay isang backhoe. At ito, ang brand ng ating backhoe na binili ay yung Yigong. Sa Shopee, dalawang klase yung backhoe na nakita ko sa Shopee. Yung isa na backhoe ay steady lang yung pinakang upper portion. Para maipihit mo siya, kailangan manually iikot mo. Hindi kagaya nito. Mas maganda tong isang to. Ito kasi yung 11 channel, kung yun naman, isang yun, kung hindi ako nagkakamali, parang 5 or 6 channel lang yun. Kaya mas pinili ko itong 11 channel para mas makatotohanan yung dating ng ating biniling backhoe. Okay. Nice. Huwag na natin patagalin. I-unbox na natin. Yan. Okay. Ito na yung ating backhoe. Ano laman sa loob ng ating box? Ayan. Ito yung mga piyesa niya. Tools pala at saka battery. At owner's manual kung paano ninyo gagamitin ang backhoe. Yan nakasulat. Nakasulat din siya sa English at saka Chinese characters. At ang manual naman natin kasi kadalasan ay hindi na natin binabasa. Yan. Kaya para sa review ng ating backhoe, okay. Kita natin yung ating mga laman sa loob. Ito na yung ating backhoe mismo. Sabihin muna natin to. Yung kanyang lalagyanan. At syempre, ito yung remote na nakabalot pa. At ang battery din ng ating remote ay AA din. Ikabit na natin. Yan. Siyempre, pag binili natin to, wala pang kasamang battery. Bibili pa tayo ng battery para sa remote. Okay? At para sa pagkakabit ng ating battery dito sa ating backhoe, kailangan din natin ng screwdriver. Yan. At ito yung battery natin para sa ating backhoe. Ang battery nito ay 18650 yung model. Ito yung common na ginagamit dati sa mga flashlight. Tikipit na natin yung ating battery. Ayan, maririnig ninyo yung tilahok ng mga manok kasi madaling araw akong nag-video recording para hindi tayo makopyright. Kasi pag daytime kasi dito sa amin, yun ang problema. Kaliwat kanan ng nagbi-video okay, masyado silang maingay. At ngayon, ilock na natin ang ating cover ng backhoe. Kasi bakit kinakailangan naka-screw yan? Dahil medyo loose yung yung lock ng ating takip. At yan. Okay, bago natin paandarin ang ating backhoe. Okay, itong cover na to ay metal.
At itong body ay plastic. Oh, yan, plastic. At itong pinakang boom ng ating tawag dito, backhoe ay plastic din. Pati itong plastic din to. Itong nagre-retract na to. At itong mga to ay design lang. Yan, itong mga nakalawit na yan. Ito, plastic din. Siyempre, ito rin, plastic din. At ito naman ang metal dito. Yan. Metal siya. O, di ba? At ito, itong part na to, plastic din. At ito, parang yung pinaka-tracks niya ay gawa sa plastic na parang goma. Actually, yan. Okay, ngayon naipaliwanag ko na yung structure ng ating backhoe. At ngayon, i-on na natin. Yo, tumunog na siya. At ngayon, para sa ating remote, meron din siyang switch dito. Yan. Okay, naka-on na siya. At meron siya ditong antenna na kung saan ay mukhang hindi naman yata gumagana yung antenna nito. Mukhang display lang. At dalawa pa sila. Yan o. May dalawang antenna. At meron din siyang demo mode. At kung mapapansin niyo, meron siyang ilaw. Pwede nating i-off yan. Eto. Galawin nyo lang yung, pinutin nyo lang tong may icon ng ilaw. O, di ba? Yun ang maganda sa kanya. Meron siyang gumaganang ilaw. At meron din siyang tunog. Yung tunog na to, kaya kung mapapansin niyo, ang tunog niya ay sa truck mismo nanggagaling. Hindi kagaya ng dump truck. Yung una kong in-unbox, yun naman ay ang tunog nandito sa remote. Ito naman, nasa unit mismo yung tunog. Yun ang maganda sa kanya. At syempre, meron siyang demo mode, hindi nga lang natin pwedeng pindutin dahil baka mamaya malaglag. At itong dalawang push button dito, wala siyang function actually. Ito pin na natin yung antenna dahil useless naman yan. Ngayon, para mapausad natin yung ating backhoe, ito. Ayan. Tapos, umaatras din yan. O, diba? At pag umaatras siya, may tunog. O, diba? So, ngayon, yung pala, pwede natin i-off yan, yung tunog. Yan. Okay, pakinggan natin pag umuusad siya. Ayan, para umikot. Ayan. Okay, diba? Ngayon, para sa pag-ikot naman, ang upper portion niya. Ayan. O, diba? Ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo. Itong upper portion ng backhoe natin ay umiikot siya ng 680 degree. Kasi nung una, siyempre, pagkabili natin, tinetesting natin yung laruan na ibibigay natin sa mga bata. So, akala ko nung una sira. Kasi ito yung papaliwanag ko sa inyo. Okay? Paikutin natin siya na ganyan. Ayun. Maririnig niyo tumunog. Ibig sabihin nun, hanggang doon lang yung hangganan niya. Huwag na ninyong ipilit. Ngayon, paikutin naman natin siya pabalik. Ayan, makita mo, hindi siya tumutunog, di ba? Ngayon, ayan, sumagad na uli. So, yan, baka akalain ninyo, sira yung nabili ninyo. Ibig sabihin lang nun, sumagad na siya. Kaya, ayan, ibalik nyo lang. Hindi sa pinagbilhan nyo, ibalik nyo na yung ikot ng truck natin. Yan. Isa pa lang napansin ko dito, meron siyang pinakang driver sa loob. Kung mapapansin niyo, ayan, meron siyang pinakatao sa loob. At para dito naman sa ating pinakang braso ng ating tawag dito, backhoe.
Yan o. Oh, di ba? Yan ang maganda sa kanya, gumagana. Kung gusto niyo pa, kung gusto niyo maghukay yan, ayan, pag ganyan. Pindot niyo lang ito pababa. Para sa kanyang, atakin niyo lang pababa to, yung ating joystick. Para siya ay maghukay. Tapos, meron naman yung estilo na yung tutulak siya ng mga bagay. Itulak niyo naman siya pataas. Ayan, tingnan mo. Yan, di ba? Tumutulak naman siya. So, kabaliktaran naman yung kanyang kilos dito sa pababa. Sa paghuhukay. Di ba? Ang ganda. Matutuwa at matutuwa talaga yung ating chikiting. Bagay kung kami nga magpinsan ay natuwa sa paglalaro nito nung minsan, no, tinetesting namin yung mga chikiting pa kaya. Okay? Ay ipakita ko na sa inyo kung paano yung function niya. Di ba? Umiikot. Lumiligo siyang ganun. Parang gusto pa akong kalabitin ng yung pako natin. Okay? Ayan. Masyado na tayo natutuwa dito sa ating laruan. Di ba? Okay. Hanggang dito na lang ang ating video. Kung gusto niyo bumili ng kagaya nito na backhoe, ilalagay ko sa description box natin yung pinagbilang ko nito. At bago ako bumili ng laruan na to, hinanap ko talaga yung pinakamurang mabibilhan nito. At i-click nyo na lang yung link sa description box natin para makita ninyo kung saan kayo makakabili nito. Sa murang halaga. At saka legit. Piliin nyo lang, syempre, marami kayong pagpipilian doon sa shop na yon ng mga kagaya nito. Kaya hanapin nyo lang yung pangalan nito. Yan Yigong. Ito yung merong umiikot na upper portion. So hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod natin mga videos. Pa-click na lang yung ating subscribe button. At syempre yung notification bell natin dyan. I-select nyo na yung all para updated kayo sa mga darating pa nating mga videos. Okay, salamat. Hanggang sa muli. Kita-kits!